Welcome back to my channel mga tropa. Kumusta po kayong lahat? So for today's video, ang pag-uusapan natin is kung kailangan ba magaling ka mag-English kung ikaw ay magtatrabaho bilang factory worker dito sa Canada at mahirap ba makipag-communicate. So ayan po ang pag-uusapan natin sa video natin ngayon. So shoutout nga po pala kay Kabayan John Mark. Comment niya po yan sa latest upload ko. So shoutout sa iyo Kabayan. At maraming salamat sa iyo sa pagbibigay mo ng time para panoorin yung vlog ko at pagbibigay mo ng comment. Well, bago tayo magpatuloy mga tropa, gusto ko lang po munang pasalamatan yung mga bagong subscribers at yung mga magsusubscribe pa lang in advance. Maraming salamat po sa inyong lahat mga tropa. So, ayun mga tropa, kung ikaw po ay magtatrabaho dito bilang factory worker, so hindi mo naman po kailangan sobrang galing mo mag-English or fluent yung pagsasalita mo ng English. So, hindi naman po kailangan yung mga tropa as long as nakakapagsalita ka ng English, nakakaintindi ka ng English. So, wala pong problema dyan mga tropa. Makakapagtrabaho ka pa rin po rito sa Canada, matatanggap ka pa rin po pag nag-apply ka ng trabaho. As long as naiintindihan mo yung binibigay sa yung instruction, wala pong problema doon. Based on my experience, ang kailangan nyo po talaga dito is yung listening. Kumbaga kung paano mo iintindihin yung sinasabi sa iyo nung kausap mo. For example, nasa trabaho ka, binibigyan ka ng instruction ng manager mo or supervisor mo kung ano yung ipapagawa sa iyo. So ayun po yung importante mga tropa kasi meron po ditong mga tao na ang hirap intindihin nung sinasabi nila, especially po syempre dito sa Canada. Iba't ibang lahi yung nandito. Merong Canadian, yung mga Black, mga Pilipino, Mexican. So, mixed po yung mga lahi na nandito. So, depende po yung sa magiging kausap nyo kasi merong mga tao na ang hirap intindihin yung sinasabi nila. Parang iba yung pronunciation nila sa word na nais nilang sabihin sa'yo. Kaya magtataka ka minsan, ano yung sinasabi niya? Ang hirap intindihin. So ayun po mga tropa, doon po kayo magpipay attention sa listening, sa kung paano mo iintindihin yung sinasabi sa'yo ng kausap mo. Kasi mga tropa ako, warehouse assistant ako, everyday kapag may mga pumipick up na customer sa kumpanya namin, nakikipag-usap ako sa customer kasi may mga tinatanong sila. So ayun, minsan ang hirap intindihin yung sinasabi nila. Kaya kailangan minsan pinapaulit ko. Ayun, wala namang problema sa kanila yon na basta sasabihin mo lang kung hindi mo naintindihan. Sir, can you please repeat your question? Or kung ano po yung sinabi niya, pakiulit. So ganun, mababait naman sila. Wala namang problema sa ganun kasi naiintindihan din naman nila yon na hindi mo na-gets masyado yung sinabi nila. So ayun mga tropa, basta ang importante po ay yung pakinggan nyo ng maayos yung sinasabi ng kausap nyo. Yun yung importante sa pakikipag-communicate dito. Pero yung pagsasalita ng English na kahit hindi ganun kaganda yung grammar mo, wala pong problema doon. So basta po yung listening, yung po yung pinakamahalaga. Nang sa ganun, kung ano man po yung instruction na binibigay sa'yo, kung ano man po yung mga itinatanong sa'yo, masasagot nyo po ng maayos or magagawa nyo po ng maayos yung pinapagawa sa inyo sa trabaho. So ayun po yung importante mga tropa, yung listening. So pero masasanay din po kayo diyan kapag nandito na kayo nagtatrabaho, unti-unti masasanay din kayo niyan. So ayun mga tropa, meron lang din po ako gustong ibigay sa inyong idea na kapag ikaw po ay pupunta ng Canada, depende po yun kung saang lugar ka pupunta. Halimbawa sa Quebec ka po madidestino ng trabaho or doon po yung gusto mong puntahan. So sa mga hindi pa po nakakaalam, kailangan po kapag nasa Quebec ka, kailangan mo po talagang mag-aral ng French kasi yung po yung primary language nila doon, yung po talagang ginagamit nila. Kailangan mo po talagang pag-aralan yung French. Pero marami naman po tayong kababayan na nandoon, natuto naman sila. Actually, magagaling nga sila mag-French kasi may mga napapanood din akong vlogger doon na nagtatrabaho na French yung salitang ginagamit nila. So kayo mga tropa, kung gusto nyo pumunta ng Canada at doon kayo mapupunta sa Quebec, kayang-kaya nyo rin yan mga tropa, no? So ayun, kung dito kayo sa part ng Toronto, ng Montreal, so ayun, English yung primary language na ginagamit nila. So like I said mga tropa, hindi nyo po kailangan sobrang galing mag-English. Basta po
naiintindihan nyo yung nais sabihin sa inyo nung kausap nyo, yun po yung pinaka-importante. So ayun mga tropa, hopefully nasagot ko yung katanungan ninyo. Sa'yo, kabayan John Mark, hopefully nasagot ko yung katanungan mo. At bago ko po tapusin yung vlog ko ngayon mga tropa, maraming salamat po sa inyong lahat. At kung may katanungan kayo, i-comment nyo lang dyan sa comment section natin at sasagutin natin lahat ng mga tropa. Thank you po sa inyong lahat.